May number one rule ang mga yumayaman at umaasenso ng mabilis na hindi ginagawa ng karamihan. Ito ay ang speed. Ibig sabihin, mabilis kumilos, mabilis matuto, mabilis mag-decide, at mabilis mag-adapt. Habang ang karamihan, stuck pa rin sa kakaisip at takot. Sa to sa na-realize kong underrated na skill, yung bilis mula idea papunta sa execution. Kaya kung gusto mo ng malaking pagbabago sa buhay at makausad ng mas mabilis kaysa dati, ito ang 5 powerful tips na ginagawa ng mayayaman para mabilis na umasenso. Number 1. Kumilos kahit hindi perfect. Alam mo kung anong pumapatay sa progress ng karamihan? Hindi kakulangan sa kakayahan, kundi kakulangan sa action. Habang ikaw nag-iisip pa rin kung ready na ba ako. Pero yung iba, nagsimula na at unti-unti nang may progress. Mas mabilis kang aasenso kapag inuna mo ang action kaysa perfection. Plano ka ng plano, analyze ka ng analyze, kaya stuck ka pa rin. Hindi mo kailangan ng perfect na plano. Ang kailangan mo ay i-test and i-execute ang ideas mo. Imbes na magplano ka ng 3 months, bakit hindi mo i-challenge ang sarili mo at i-test yung idea mo within 5 days? Dahil doon ka matututo, doon ka makakakuha ng data. Hindi sa overthinking, hindi sa kaka-research, kundi sa real feedback. Parang trabaho lang yan. Mas natututo ka habang ginagawa mo, di ba? Kaysa sa panonood lang. Kaya for example, gusto mong i-alok yung produkto mo. Hindi mo kailangan gumastos agad sa isang pwesto o malaking inventory. Start simple, start small, i-testing mo muna. Gawa ka ng FB page, i-post mo. I-offer mo sa kakilala mo. Tingnan mo kung may benta, tapos hingin mo yung feedback nila. Yan ang real progress. Mabilis, simple, at actionable. The faster na makakuha ka ng feedback sa gusto mong gawin, ay much better kumpara sa pag-perfect mo sa bawat detalye hanggang sa hindi mo na matapos-tapos pa. Number 2. Mag-adjust ka agad. Maraming tao ang hindi umaasenso, hindi dahil kulang sila sa idea, pero kundi dahil ayaw nilang magkamali. Pero ito ang totoo. Pangit talagang first version ng kahit anong gagawin natin. At okay lang yun. Mas malaga ang meron ngayon kaysa perfect na idea na nasa utak mo lang. Ang mindset mo dapat ay learn fast, adjust fast, improve fast. Hindi mo kailangan na maganda agad yan sa unang subok. I-aim mo yung mga susunod na version na maging better kahit pa umabot ng 10 yan. At kung may nag-work, i-double down mo. Kung hindi gumana, i-adjust mo kaagad. Parang sa gym lang yan. Sa una, sablay ang form, magaan ang buhat mo, at minsan awkward ka pa. Pero habang paulit-ulit ka, nagiging mas malakas ka, mas pulido na yung form, at mas nagiging confident ka sa sarili mo. Ganon din sa pera, negosyo, skills, at sa kahit anong gusto mong i-level up sa buhay mo. Hindi ka pwedeng mag-adjust kung wala ka pang sinisimulan. Kaya kung gusto mong umasenso ng mabilis, dapat mabilis ka rin mag-adapt sa gusto, feedback, at behavior ng market o audience mo. The faster ka mag-adjust, the faster mong mafi-fix ang mali at mapapalakas ang tama. At kapag mabilis ka nag-i-improve, mas bibilis ang progress mo over time. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 3. Remove friction. Kung gusto mong bumilis ang progress mo, kailangan mong alisin lahat ng friction, yung mga nagpapabagal at pumipigil sa pag-asenso mo. At madalas, hindi dahil sa iba ang dahilan, kundi ikaw mismo. Posibleng laging tinatamad ka, low energy, ang dami mong excuses, lulong sa bisyo at luho, distracted ng games sa TikTok, pangit ang environment at pati mga tao sa paligid mo, negative pa. Kung ganito na lang lagi, paano ka lalago? Kaya itong dapat mong gawin. Step 1. I-audit ang sarili mo. Ngayong araw mismo o kahit kahapon. Alamin saan nasasayang ang oras mo. Saan nasasayang ang pera mo. Anong ginagawa mo na walang kwenta at hindi nakakatulong sa goals mo. Step 2. Gawa ka ng counter action.
Hindi sapat na alam mo yung problema. Kailangan meron kang kapalit at solusyon. Example, 3 hours per day sa games. Uninstall. Palitan ng mas productive na habit. Lagi kang tinatamad. Ayusin ang tulog. Hindi mo kaya maging productive kung lagi kang puyat. Phone ang distraction. I-off mo ang notifications. Ilayo habang nag-work ka. Airplane mode if needed. Lagi kang nauwi sa bisyo. Iwasan ang environment at mga taong nagayaya rito. Tandaan, ang hindi naayos laging bumabalik at lumalala pa. At ito pang isang nagpapabagal sa progress mo. Delays. The more you delay, the more na madidelay din yung success na hinahangad mo. Minsan napansin mo ba, kapag lagi mo dinidelay ang isang trabaho, doon pa sumasabay ang problema. Biglang nagkasakit ka, may urgent na ibang gawain, biglang nahulan ka ng internet o kuryente, tapos ikaw, stress na naman at naghahabol. Kasi habang nagde-delay ka, lumalaki ang friction, lumiliit ang momentum, tapos lumalakas ang katamaran mo. Kaya gawin mo to, the 10-minute rule. Kung kaya mong tapusin at simulan ang isang gawain in 10 minutes, bakit hindi mo pa gawin ngayon? Tulad ng maghugas ng plato, email, sagutin ng client, mag-start sa task, at iba pa. Ang utak kasi natin kapag sanay sa delay, masasanay sa katamaran at hindi na sa pagkilos toward success. Pero kapag sinanay mo sa mabilis na action, mas madali kang aangat at magkaka-progress. Kaya you need to break the bad habit dahil ito ang magpapabagal at magpapahirap sa'yo lalo. Number 4. Gumawa ng routine na madaling sundan. Kung speed ang sikreto ng yumayaman, consistency ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang success nila. Marami kasing umaasa sa motivation at willpower. Pero alam natin ang totoo. Hindi ka araw-araw motivated. May araw na pagod ka, bad trip at walang gana. Kaya ang tunay na sikreto, hindi motivation, kundi systems in place. Routine na kahit pagod ka, kaya mong sundan. Routine na automatic, parang pagtututbrush o pagligo at pagkain. Hindi mo na siya iniisip, ginagawa mo na lang. Hindi kailangan perfect yung routine. Kailangan lang yung kaya mong gawin ng walang palya. Example ng simpleng routine na kayang sundan kahit busy ka. Example sa umaga, gumising within the same hour, halimbawa 6 a.m. Ayusin ang higaan at magdasal. Walang cellphone agad. Mag-toothbrush, maligo, quick breakfast, tapos start to work or main task. Pag-uwi, 1 to 2 hours for learning, improvement, or other stuff. Review progress for the day. Tapos bago matulog, isulat ang top 5 task para bukas. Fixed bedtime para maganda ang energy mo tomorrow. Ang punto dito, routine na kayang gawin para magkaroon ka ng direksyon. At hindi naman sa magiging parang robot ka. Hindi rin bawal ang enjoyment. Pero dapat may oras ang trabaho, may oras ang pahinga, may oras ang saya, at may limitasyon din ito. Dapat balanse lang. Pero i-prioritize ang importanteng gawain. Kapag may routine ka, bibilis ang progress mo dahil hindi ka na umaasa sa good mood. Dahil gumagalaw ka, rain or shine. At kung may routine ka na, may isa pang habit na kailangan mong alisin para hindi ka ma-stuck kahit may progress ka na. Itong habit na pumapatay sa progress mo. Number 5. Huwag maging kampante. Scale what works. Isa sa pinakamabilis na pumapatay ng progress ay pagiging kampante. Kapag tumaas ang sahod mo at lumakas ang business mo, madali kang maging komportable. Mas late ka nang gumising, mas mabagal ka na kumilos, mas madalas ka nang gumastos sa luho at bisyo. Natural na siguro sa tao yan. Mas gusto natin yung comfortable kaysa pain and suffering. Pero, ito ang hindi alam ng karamihan. Kapag huminto ka, may ibang tao na gutom at posibleng pumalit sa pwesto mo.
Parang sa business, tinan mo yung nangyari sa BlackBerry. 'Di ba isa sila sa top mobile phone noon? Pero naging kampante sila. Hindi sila nag-adjust kaagad sa touchscreen. At nung panahon na sinubukan nilang humabol, huli na ang lahat. Apple and Android phones already owned the market. Ngayon, discontinued na sila. Kaya ang lesson dito, hindi porket okay ka ngayon, okay ka forever. Pwedeng mawala ang trabaho mo next year. Pwedeng palitan ka ng AI or automation. Pwedeng lumakas pa ang competitors mo at kainin ang market mo. Pwedeng bumagsak ang income mo kung huminto ka sa pag-improve. Kaya kung may gumagana na sa'yo, scale mo, mag-double down ka. Mas pagandahin mo pa, mas taasan mo pa ang standards mo, mas i-upgrade mo pa ang skills mo, mas maghanap ka pa ng bagong opportunities. Ang goal, hindi lang mabilis umasenso, nababalik ka sa hirap after 1 year, kundi yung manatiling successful for the next 5, 10, 20 years and more. Sabi nga natin ng number 1 rule ay speed, kaya dapat mong bilisan pero wag ka namang magmadali. Gumalaw ka ng masipag, maging consistent at huwag hayaang talunin ka ng procrastination. Success at wealth ay nangangailangan ng momentum. Kapag mabilis kang kumilos, mas mabilis kang natututo at mas nagiging posibleng mabilis na dumadating ang mga opportunities. Pero tandaan, success is a marathon, not a sprint. Kung padalos-dalos ka, pwede kang maloko o masayang ang effort at oras mo. Importanteng bilis sa aksyon pero dapat samahan ng direksyon. At kung gusto mong mas bumilis pa ang progress mo at posibleng ma-increase ang income mo nang hindi umaalis sa trabaho, alamin ang 10 side hustle ideas na pwede mong simulan kahit may trabaho ka. Panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.